Hey, praise the Lord. Nandito po ako sa bahay ni Nanay Tali sa barangay 104, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Kukunin natin yung pag-aaralan natin dito po sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Ano po? Yan. Pero bago tayo papalahot sa pag-aaral ng salita ng Diyos, siyempre, kukunin muna natin o dudulog muna tayo sa isang panalangin para sa ganon matuto tayo makaunawa, sapagkat ang panalangin ay nagpapahunawa, no, sa Diyos. Panginoon Diyos, samahan mo kami ng aming pagbubulay sa pagkakataon pong ito ng iyong salita. Upang sa ganon, kami po naman ay makinabang bilang mga tao. Kailangan din po namin ng iyong salita. Kasi po, ibig sabihin, ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa o spiritual food kung tawagin. Po, salamat Panginoon Diyos. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayan po si Nanay Tali, oh. Yan. Ano po? Si Nanay Tali po, bedridden kung tawagin. Kasi po siya ay may sakit. Tinamahan po siya ng stroke. Ang edad niya nasa 80 na rin po. Pero patuloy siyang tinutulungan ng Diyos. Po. Kasi ang biyaya tawa naman ng Panginoon Diyos ay para sa lahat ng tao. Mayaman, mahirap, may kapansanan o wala. Lahat ay ginagawa ng Diyos sa lahat ng tao. Wala po siyang pinipili. Wala siyang pinipili. Siya po nagbibigay tulong sa lahat ng tao. Ngayon, sa isang pagkakataon, maraming mga tao, kagaya ngayon, nakakita ako doon sa kanto, sa may Romana, may klinika ron at meron pong mga pasyente. Bakit ang tao po nagpupunta sa doktor? Ang layunin kaya sila nagpupunta sa doktor upang magpatingin ng kanilang mga sakit para mabigyan ng karampatang lunas. Kasi po ang doktor, sila po yung nag-aaral ng medisina. Actually, nung nag-aaral pa lang ang doktor, pinag-aaralan nila human body talaga. Totoong katawan ng tao. Kanya lang, yun po yung mga patay na. Yung mga kadaver na hindi po natutubo sa mga puninarya, yun po yung mga binebenta ng mga school universities sa mga nag-aaral ng pagkadoktor para matutunan nila, ano po. Kaya ganon. Kaya dapat lang magpunta sa doktor kasi may karamdaman ka. Pero may mga tao po, iba ang kanilang ugali. Tinatanong nila ang Diyos, bakit daw sila nagkasakit? Yun. Ganon naman ang ibang tao. Tinatanong nila ang Diyos, ba't sila nagkasakit? Actually, kung may sakit ka, napakadali mong malaman bakit ka nagkasakit eh. Suriin mo lang ang pagkatao mo. Halimbawa, matakaw ka sa bisyo. Yung binibisyo mo, maaaring yun ang naging dahilan. Kaya ka nagkaroon ng karamdaman. Kasi nga, yung wala kang disiplina sa pagkain, lalo na sa pagkain. Ang akala ng iba, masarap ang pagkain, sige lang na sige. Napo, hindi. Dapat alam mo rin kontrolin ang iyong katawan, lalo na kung may lahi kayong high blood, may lahi kayong diabetes. Dapat ingatan mong katawan mo.
kontrolin mo. Kasi may lahi ka ng diabetes, high blood, pagkatapos bira ka pa ng bira. Darating ang araw, talagang magkakaroon ka ng malubhang sakit. Kaya wala tayo pong karapatan upang tanungin ng Diyos, ba't tayo nagkakaroon ng sakit? Ano po? Suriin lang natin ang sarili natin. Ba't tayo nagkasakit? Kaya pinapayo ko po, magtanong kayo sa doktor. Kasi yung doktor po ang nag-aral ng medisina. Pwede niyang ipaliwanag sa atin. Ba't tayo nagkakaroon ng sakit? Kasi sila rin po nagbibigay ng medisina para mapagaling ang ating mga sakit. Di po pa ganon? Kaya po, napakaraming mga ospital. Yan po yung ang tawag dito, kumbaga sa hanap buhay. Yan ang magandang hanap buhay. Ospital. Dahil marami pong pasyente yan. Walang tigil yan. Bukol sa dede. Sabi ko pa check up niya. Opo. Pagpanabahala yan. Oo. Pagka meron ka ng nakapa, kagaya sinasabi ni Nanay Tale, yung kanyang anak, meron daw siya nakakapambukol sa dibdib. Sabi ni Nanay Tale, patingin mo yan. Tama naman yon. Kasi doktor lang ang pwedeng maganon yan. Kanya lang, pag nagpapadoktor kayo, kumisang kailangan nyo ng second opinion kung tawagin nila. Bawa, yung unang doktor tumingin sa iyo, ang sakit ay sinabing cancer, delikado po yan, ano? Kailangan magpunta ka sa ibang doktor, umingi ka rin ng second opinion kung talagang cancerous. Baka masira kayo, ilang mo. Basta kong pangalan, sinasabi cancer sa... Yun, nakakatakot. Cancer daw po yung panganay nila. Kaya ganon, ano? Kumbaga, parang meron silang lahi. Ngayon, lahat ng sakit ngayon nagagamot na. Marami na pong gamot na magaganda. Develop. Ano po? Nakapagpapagaling ng sakit. Ayun. Kaya wala po tayong karapatan magtanong sa Diyos ba't tayo nagkasakit. Hindi, suriin natin na sarili natin, baka yung lifestyle natin. Yun nga po, sinabi ko, kung mahilig kang mag-inom ng alak, bata ka pa lang, nagiinom ka na ng alak, akala mo maubusan. O bata ka pa lang, natuto ka ng manigarilyo. O kaya naman, natuto kang magdroga, illegal drugs. Kung ano na ang mga droga. Siyempre, lahat ng yan, kumbaga sa nagtanim ka. Darating ang araw, aanihin mo yan. Kumisan po, dahil hindi mo po na-disiplina sarili mo sa pagkain, hindi ka na magkakasakit, dumadaretso ka na. Ano po? Kaya sabi nila, sabi pa ng iba pagka may sakit, pagsubok lang ito. Pagsubok lang daw po. Paano kung nagkasakit ka, pagkatapos namatay ka, pagsubok pa ba yun? Limbawa, nagkasakit ka ngayon, sasabihin, pagsubok lang ito. Kinabukasan na namatay ka, pagsubok pa ba yun? Hindi po. Kaya kumisa ng mga tao po, sabagay, di mo naman masisi ang mga tao, saka walan ng kahalaman, yun po ang talagang lumalabas sa bibig nila. Pagsubok daw po. Hindi. Kaya ka nagkasakit dahil hindi ka nagdisiplina sa iyong sarili. Yun lang ang totoo. Pagkatapos sasabihin mo, sinusubukan ka lang ng Diyos. Pati Diyos dinadamay nyo. Huwag niyong idamay ang Diyos, wala kinalaman dyan. Kasi po, lagi nyo tatandaan, lagi ko sinasabi, sa Biblia, hindi po namamarusa ang Diyos. Ang akala ng tao, pinaparusahan kasi sila Hindi po. Maliwanag po ang turo ng Biblia. Ang Diyos mahal tayo. Minamahal tayo. Mayaman, mahirap, o anumang kalagayan sa buhay, bata, matanda,
lahat tayo mahal ng Diyos. Oh, meron bang Diyos na nagmamahal na namamarusa? Wala. Wala po. Kaya lagi nyo tatandaan yan. Ang mahalaga, mahal tayo ng Diyos. Ganito po nakalagay. Sa 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisisang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak. O kita niyo po, pag sumampalataya ka sa kaisisang anak ng Diyos, sino po yon? Ng ating Panginoong Yesus, hindi ka mapapahamak. O, may kapahamakan. Pero hindi gusto ng Diyos mapahamak tayo. Kaya pinadala si Jesus dito sa mundo natin. Ano lang ang kailangan ng tao? Sumampalataya. Nakalagay po ito, binasa ko. Na sumasampalataya sa anak ng Diyos ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, maliwanag po yun. Dito naman sa 17. Ano naman ang nakalagay? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Oh, maliwanag. Bakit po pinadala si Jesus sa ating mundo? Upang iligtas ang tao. Hindi para parusahan. Hindi upang dalhin sa kapamakan, sa apoy ng impyerno. Kaya yung mga tao, pagka sa bagay, ibang katwiran ng tao pag meron siyang dinaranas na karamdaman, iba-ibang kanyang nasasabi. Kesyo, pinaparusahan ako ng Diyos. Kesyo, karma ko ito. Kesyo, kung ano-ano na. Hindi po. Imbes na magdasal at humingi ng awa. Yan, tama ka, Nanay Tali. O sabi ni Nanay Tali, imbis na humingi ka ng awa sa Diyos, humingi ka lang ng awa. Ang Diyos naman andang tumukod Tignan natin, Total, nasabi ni Nanay Tali, humingi tayo ng hawa sa Diyos. Tignan natin kung merong ang katibayan na nakasulat sa Biblia pagdating sa awa ng Diyos. Ito po, babasahin natin. Alam niyo po, ang Diyos talaga ay mahawaing Diyos yan. Babasahin ko dito po sa Hebreo 4:16. Kaya wag tayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Amen. Hindi po ba pag may karamdaman kayo, may problema kayo, di ba nangangailangan kayo? O, anong kailangan nyo? Yung problema nyo, malunasan. Pero lagi nyong tatandahan, ang Diyos pa rin po ang magpapasya kung kailan mangyayari yung gusto nyo. Huwag lang kayong apurado, marunong din kayong magpasensya. Pero sinisigurado ng Biblia, kapag lumalapit ka sa luklukan ng hawa ng Diyos, eto po, binasa ko ulitin ko. Anong sabi po? Kaya't huwag tayong magkatubiling lumapit. Kita nyo? Huwag tayong magkatubiling lumapit sa Diyos. Dapat lumapit tayo, hindi yung reklamo tayo na reklamo. Ang sinasabi ng mga tao, parang walang Diyos. Parang pinapahirapan kami ng Diyos. Pati ang Diyos ginagawa niyo sangkala sa inyong dinaranas sa buhay. Ang sabi ng Biblia, ang pagtuturo ng Biblia, huwag tayong magkatubiling lumapit. O kanino tayo lalapit? Di sa Diyos. Sa isang pagkakataon, may nagsabi doon sabi ko, mag-pray po tayo. Panalangin. Kasukat-sukat ba naman hindi raw ibibigay ng Diyos yung panalangin.
yung hinihingi natin. Hindi ko rin bibigay. May mga tao po palang ganyan na yung utak pulburon. Walang laman. Oh. Naalala ko nung araw, sa aking pangangaral po sa public, sabi niya, hindi totoo yan. Yung pangangaral ko tungkol sa salita ng Diyos. Sumigaw pa eh. Hindi raw totoo. Pero sinabi niya yun na nakatalikod ako para hindi ko siya makita. Okay lang yun. Kahit hindi ko naman makita, wala namang problema yun eh. Sabi ko, umarap ako. Sabi ko, pagka nagkaroon ka ng problema, nagkaroon ka ng sakit, edi huwag ka lalapit sa Diyos, kako. O kung hindi pala totoo yung pinangangaral ko tungkol sa Diyos, huwag kang lalapit sa Diyos, ha? Tignan natin. Oh, ikaw na nagsabi, walang kwentang pangangaral. Samantalang ang pangangaral, ipinagutos po ito. Ipinagutos ng Panginoong Yesukristo na yung salita ng Diyos, ipangaral. Sa lahat ng tao, wala pong pinipiling reliyon. Ang problema po, yung mga iba, may reliyon na sila, ay ayaw namin yan, kanila. May reliyon na kami. Ginagawa nila sangkalan yung kanilang reliyon. Tignan natin ang Biblia. Iniutos ba ni Jesus na ipangaral ang salita ng Panginoon? Tignan natin ang Panginoong Yesukristo para wag lang po tayong maligaw. Ano po? Para wag tayong mailigaw. Kasi nga, maraming mga nanliligaw. Yung mga kumukontra ba? Tignan natin. Meron sinabi si Jesus dito eh. Ito. Sa Mateo 24:14, ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuho sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. May wakas na darating. Pero bago yon, ang sabi ni Jesus, ipangaral ang mabuting balita sa lahat. Sa lahat. Walang pinipili, basta may tao. Kay foreigner ka, kay hindi, kay maputi ka, kay maitim ka. Napakaliwanag ko. Ipangaral sa buong sanlibutan. Pagkatapos sasabihin ng iba, hindi raw totoo yan. Di lumalabas, kinokontra mo si Jesus. Dilalabanan mo na si Jesus kung hindi totoo yan, kamo. Dapat hindi. Ako lagi ko sinasabi, dapat magpasalamat pa nga kayo eh. Bakit ko po sinasabing dapat magpasalamat kayo? Merong salita ng Diyos na nangangaral. Nagbabasa po ako ng Biblia, hindi po ako nagkukwento-kwentuhan lang, parang kwentong barbero o kwentong kutsero. Hindi. Nagbabasa po ako ng Biblia. Kasi po, nasa Biblia po ang aral ng Panginoon. Ano ba yung sinabi dito? Ipangaral yung magandang balita. Ngayon, tingnan naman natin si San Pedro. Kung ano yung magandang balita na sinasabi dun sa 24:40 ng Mateo ng ating Panginoong Yesus. Ganito po sabi naman ni San Pedro. Sa unang Pedro 1:25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Ano po yung magandang balita? Salita ng Panginoon. Ngayon, ipinangangaral mo yung salita ng Panginoon sa mga tao, may magsasabing bigla, hindi totoo yan. Ang alinang, pag sinabi mong hindi totoo yan, kailangan patunayan mo, alin yung tama. Alin ba ang tama? Huwag mo nang ipangaral ang salita ng Diyos o ipangaral mo yung salita ng Diyos.
Oh. Kapag meron pong kumukontrang ganyan, yan po ay mga kampon ni Satanas yan. Tagasunod ni Satanas. Kasi ang gusto ni Satanas, huwag dumating sa tao ang mabuting balita ng Diyos para hindi sila magtamo ng kaligtasan. Oh. Pero ang Panginoong Yesus Kristo po, inutosan si Pablo sa kanyang panahon. Tingnan natin kung ano sinabi ni Jesus tungkol kay Pablo. Ito po sa 26 ng Gawa, ganito pong mababasa. Ang sabi po sa verse 18, ang sabi niya kay Pablo o utos niya kay Pablo ay ganito. Si Apostol Pablo po, inutosan ni Jesus dito. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Oh. Anong utos ng Panginoong Yesus kay Pablo? Ang sabi kay Pablo, yung mga tao pangaralan mo. Dalhin mo sila sa liwanag mula kay Satanas. Oh, buksan mo ang kanilang mga mata. Mula kay Satanas, dalhin mo sa Diyos. Mula sa kadiliman, dalhin mo sila sa liwanag. Oh, pagkatapos sasabihin mo, hindi totoo yan. Aba, antikristo ka. Samantalang si Jesus, sinutusan niya si Apostol Pablo na ipangaral. Ngayon, ito naman ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:17. Kasi sabi ni Jesus doon sa Gawa 26:18, sa kanilang pananampalataya sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Amen. Amen. O, tingnan naman natin yung Roma 10:17. Ganito naman ang sinasabi ni Apostol Pablo. Basahin po natin. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. O, anong sabi ni Pablo? Kailangan makinig ka. Alin ang pakikinggan mo? Yung aral ni Kristo. Amen. Amen. Oh. Bakit kailangan makinig ka? Kasi kailangan mong makinig para magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Amen. Yung iba po, sinasabi nila, ako naman deboto ako ni ganito. Ako naman, deboto ni ganyan. Wala po sa pagiging deboto yan. Walang sinabi sa deboto ka. Wala. Ang nakalagay sa Biblia, ang sabi ni Pablo, yung pananampalataya mo. O, deboto ba yan? Hindi po deboto yan. Pananampalataya mo kay Jesus. Amen. Oh. Yun ang kailangan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ay ni Jesus Christ kay Pablo, Pablo, ipangaral mo ang mabuting balita sa mga tao. Imumulat mo ang kanilang mata mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula kay Satanas tungo sa Diyos. Kasi po, kung hindi sila maaralan, paano sila ngayon? Paano po sila magkakaroon ng tamang aral kung hindi sila mapapangaralan ng tao? At salamat po, malawak na yung hinahabot ng pangangaral ngayon through social media. O magbukas ka lang ng, ano pong bubuksan nyo, YouTube. Ang dami na. O, nagiging moderno po tayo. Kailangan sabayan natin ang moderno. Kaya ako po, nagpo-post din ako sa YouTube. Ano po? Hindi ako marunong mag-YouTube. Ayan, sabi ni nanay, di na siya marunong mag-YouTube. Huwag mo na pag-aralan. Sa cellphone po, hindi ako marunong.
Basta ako linggo-linggo nandito ako, parang YouTube na rin ito. Kaya ako po, ginagamit ko rin ng YouTube para ibahagi ang salita ng Panginoon. Para sa ganon, yung mga nanonood sa YouTube, hindi ko man sila kilala, hindi man nila ako kakilala, makakarinig sila ng aral na biblikal. Biblikal ha, yun nakasulat. Nakita nyo po, bumabasa ako ng Biblia. Kaya biblikal ka ako eh. Pero kung walang binabasa ang Biblia, yun ang nakakatakot. Ano po, yung iba naman, nagbabasa nga ng Biblia, iba naman yung kanilang sinasabi. Halimbawa, dito po sa Biblia, sa gawa, ay sa sulat ni Juan. Tingnan po natin Juan 20:28. Halimbawa ko lang po ito, Anong nakalagay po rito? Ang sabi rito, 1:20:28. Ito po. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Nagsalita o sumagot si Tomas kay Jesus. Kasi po, kinompronta ni Jesus si Tomas. Yung eksenang ito, kasi hindi naniniwala si Tomas na nakita nila ang Panginoon na nabuhay na maguli. Kasi po, dumating si Jesus, wala po si Tomas. Isa si Tomas sa 12 apostol. Kayo, sinabi nila sa kanya na nakita namin ang Panginoon, sabi nila kay Tomas. Ang sagot ni Tomas, hindi ako naniniwala dyan. Kita nyo po, ang sagot ni Tomas. Ngayon, naghanap siya ng ebidensya. Itong ebidensya ang gusto niyang makita. Pag nakita ko yung butas ng sa daliri, pinako sa krus yun, si Jesus. Gusto ko makita yun, sabi ni Tomas. Gusto ko rin makita yung butas sa tagiliran. Yung sinibat siya sa krus. Yan, sabi ni Tomas, pag nakita ko yung butas, naipasok ko yung daliri ko sa butas sa kanyang kamay at saka sa kanyang tagiliran. Yan ang kanyang amon. Kasi nga, hindi siya naniniwala na nagpakita si Jesus sa kanilang mga kapwa niya apostol. Ngayon, after 1 week po, nagpakita si Jesus. Nandun na si Tomas. Inarap po kagad si Tomas, kinompronta. O Tomas, sabi ni Jesus, ito yung palad ko. Ipasok mo ng daliri mo. At yung tagiliran ko, ilagay mo yung daliri mo, sabi niya. Kaya po nasabi ni Tomas na, Panginoon ko at Diyos ko. Kamukat-mukat mo ba? Anong sabi ng ibang reliyon? Si Tomas daw nagulat. Kaya yung kanyang pinagsasabi, kung ano pinagsasabi niya. Kasi daw nagulat. Kay Tomas, si Jesus ay Panginoon na at Diyos pa. Yun ang pananampalataya ni Tomas that time. Nang sumampalataya siya kay Jesus, nasabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon, kinu-question nila yung salita, yung sagot ni Tomas. Hindi na makakasagot si Tomas, matagal ng patay. Kaya kung ano-ano ang mga rason na kinukulapol kay Tomas, kumbaga sa hukuman, cross-examination, gusto nila tibagin yung credibility ni Tomas. Kaso nga, patay na po yung tao, hindi na makakasagot sa kanila. Isipin nyo, merong mga reliyon hindi naniniwala kay Jesus ay Diyos. Ang katwiran nila, isa lang ang Diyos Ama. Pero si Jesus, hindi Diyos yan. Kasi pag sinabi mong Diyos si Jesus, lalabas dalawa ang Diyos kanila. Yun po kanilang katwiran naman, yung ibang mga reliyon. Sila rin nangangaral din sa social media, sa YouTube. Ang problema lang po sa kanila, hindi nila binabasa ang lahat. Kapag pabor sa kanila, yun ang babasahin nila. Kapag kontra sa kanila, hindi nila babasahin yan.
Ano pong tawag doon? Selective verse. Namimili lang sila ng verse na gusto nilang basahin sa harap ng publiko. Hindi po ganon. Maliwanag po, ang utos ni Jesus ipangaral sa buong sanlibutan. Wala pong sinabi si Jesus, oy, piliin nyo lang yung mga verses, ha? Piliin nyo lang yung mga verses, yun lang ipapangaral nyo, ha? Wala namang sinabi, eh. Ang sabi ni Jesus, ipangaral sa lahat ng mga tao ang magandang balita. Gusto nila, mayroong verses na, kaya tawag po sa kanila, selective verse. Kapag pabor sa kanila, babasahin nila. Pag hindi po, hindi babasahin. Pero pag binasa ng ibang tao, ang katwiran nila, ay maling salin yan. Pero ginagamit nila yung Biblia yon. Ganyan po mga twira naman yung iba. Okay, ba tayo napunta sa mga bulahan na yan, ano? Huwag nyo po silang paniwalahan kung may nagsasabi sa inyo, si Jesus hindi Diyos, palayasin ninyo yan. May sa demonyo yan. Bakit? Pati si Tomas, kinu-question nila ang pananampalataya niya. Yun ang pananampalataya ni Tomas Kaya sabi ni Jesus, Tomas, huwag na di ka maniwala. Nung nakita si Jesus, ang pananampalataya niya na bago. Na Panginoon ko at Diyos ko ang sagot niya kay Jesus. Kaya yung aral ni Jesus, ang dapat ipangaral. Ngayon, may sakit ka ba? May problema ka ba? Di maliwanag yung nakalagay sa Hebreo 4:16. Huwag tayong magatubiling lumapit sa luklukan ng hawa ng Diyos. In due time, makakatanggap tayo ng awat kahabagan ng Diyos. In due time, ha? Huwag lang po kayong magmadali. Huwag nyo pong gawing magikero ang Diyos. Ang Diyos hindi nyo po utusan. Yung iba po ginagawa na nilang utusan ng Diyos Diyos ko, bigyan mo kong ganyan. Diyos ko, bigyan mo kong ganito. Aba, lumalabas ang Diyos ngayon, utusan. Hindi po ba, baka inutusan nyo ang Diyos? Mag-inay-inay naman kayo. Ang Diyos po nagbibigay, hindi utusan. Humingi kayo at kayo bibigyan. Yan po nakalagay Pumatok kayo at kayo bubuksan. Pero wag naman yung gawing parang utusan ng Diyos. Pag kayo nananalangin, parang yung nananalangin, alam mo po yung nagmamakahawa? Yan. Kailangan yung panalangin mo, pag umiling ka sa Diyos, nasa diwa ka nagmamakahawa. Hindi yung parang nasa diwa ka ang Diyos katulong. Hindi po ganon. Kaya kung minsan po may mga taong nabibigo. Kaya kung minsan nasabi na, ano ba yan? Ang tagal ko nang umiling. Ang tagal ko na nagdadasal. Kasi nga po, hindi po tama ang ginagawa nyo. Kaya ganon. Yung nagdadasal, nasa kalagayang nangangailangan, nagmamakahawa. Naintindihan nyo po ba? Nasa kalagayan nagmamakahawa. Yung ba nagmamakahawa, naguhutos pa yon. Nagmamakahawa na nga po nakikiusap. Tandaan nyo po yan, irespeto po nyo ang Diyos. Ang Diyos hindi po katulong. Praise the Lord. Sana po na meron kayong natutunan sa ating munting video, mga kaibigan. Isa lang naman ang gusto ko, lagi ko sinasabi. Ano yon? Like. And share. At kayong mga nasisiran, mag-share din po kayo. Malay ninyo, makatulong po kayo sa sharing about salita ng Diyos. Mula po sa Magandang Balita, Catholic Edition. Ayan. Ito po. At mag-subscribe din po kayo at the same time. Pwede po ba yun, mga kaibigan?
Ayan. Hindi ko naman po kayo binobola. Nagbabasa po tayo. Opo. At saka lagayang ito, kailangan ko pa ba mambola sa inyo? Hindi na. Praise the Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo po sa amin sa liwanag ng panalangin. Dapat po pala, huwag kaming magatubiling lumapit sa luklukan ng iyong hawa pag meron kaming kailangan through prayer. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Nanay Tali, na ito po, tignan niyo po siyang muli. Ayan po, yan po si Nanay Tali, 80 anyos na po yan, o 82 daw po, 82 years old. Ang kagandahan lang po kay Nanay Tali, alam niyo po, magbuhat ng makilala ko po sa ospital yan. Sa tuwing dumadalaw po ako sa kanya dito sa tahanan, lagi niya po pinapapasok ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi niya po tinatanggihan. Lagi niya po pinapapasok. Kaya nagbibideo po ako dito, para naman may bahagi ko sa iba sa pamamagitan ng YouTube. Ano po? Ang tawag po dito, Home Bible Study. Ano po? Home Bible Study. Kasi nasa loob tayo ng tahanan ni Nanay Tali. Ano po? At ang ating pinaksa ay tungkol sa pananampalataya kay Jesus. Kasi yun po ang kailangan. Kailangan yung pananampalataya natin, Kung lalapit man po kayo sa Diyos, ay sa parahang nagmamakahawa po tayo. Hindi po tayo parang ginagawang utusan ng Diyos. Hindi po. Hindi po utusan ng Diyos. Diyos po yan. Sige, hanggang dito na lamang po, God bless us all.